ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Samuel 15 verse number 23 says, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king." Ang Diyos mga panalangin sa iya nga pulong. So, itong isgutan ining kabuntagon, the truth about rebellion. So, ato aning isgutan so that ato ang ma-avoid ang mga posibleng dili mayong mga panghitabo. We might be doing something na wa ta kay balo nga we are already in a stage of rebellion, or we already displayed an attitude of, or we are already displaying a rebellious attitude towards this atong tan-awon ang tulo ka butang posible nga ato ang makomitar. And based sa Bible nga kamatuoran para ato malikayan ang mga ani nga klase sa panghitabo. Rebellion is a recurring theme in the Bible. Kung basahon mo ang Biblia, mao ni siya ang mga sa ato makita din and in fact di possible una nga sa first point atong higutan niya. So rebellion is a recurring theme in the Bible, and it carries significant spiritual and practical implications. So naa siya yung mga spiritual significance. So nagitawag practical implications. So may mga implications nga pwede nga mahitabo once kita mag-rebuildi sa usa ka butang sa atong sigutan ning kabuntagon. So muna atong tan-awon karon mga consequence. So here's what the Bible says about rebellion and its consequences. As the text ato ang gisulti dinhi, klaro kayo nga ang Ginoo naghatag og paymang, although it is a verse. This verse is under the law, but still atong kuhaan siya og lesson. In fact, sa atong kinabuhing Kristohanon, although dunay may changes pag-abot sa dispensation of grace, but let's try to dissect unsay mga kitibuk-an gid ini nga teaching sa Biblia. Now in our text it says, "For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry." And the implications or the consequence, "Because thou hast rejected the word of the Lord, he had also rejected thee from being king." So diyan nato makita. Now first atong tagaag pagtagad, posible nga wala ta ka basin naguna-una ta nga sakto atong gibuhat pero mali na di ay. So kano sa aman ta makakomitar og rebellion, no? Ang kinsa ta makakomitar og rebellion? First atong makita dinhi, dunay gitawag og rebellion against given authority.
Posible nga una ta nga sakto atong gibuhat, but we are already committing a rebellion against given authority. Now, when I say given authority, there's an authority nga naa sa panimalay, or authority in the home. Na otoridad diya. And the authority in the home is the parents, especially the husband or the father. Ato magita diya mo na siya ang gitawag og given authority. But always remember nga kini nga klase sa authority nga gihatag, given authority, it is just a delegated or delegation or delegated authority. So it is just a delegated authority. This given authority is just a delegated authority, whether in the home, and secondly is in the church, local church. The pastor is or has what we call given authority. He has that given authority. He has that delegated authority. In other words, when we say delegated authority, that means you cannot go beyond what the Bible says. Ang amahan, ang pastor, dili siya pwedeng mugawas. The Word of God is the final authority. This is the final authority, absolute. This is the final authority. So, a husband or a father or the pastor of the local church does not go beyond sa gitawag og final authority nga naa sa Biblia. Muna kung naay mga pastor maghimo-himo og iyang doktrina, maghimo-himo og iyang practice sa simbahan, nga wala naka-align sa pulong sa Ginoo, that is not God-given authority. That is His own authority. Kaya ang tao mangyod, ang batasan sa tao, he wants to exercise authority. He wants to exercise his own, let's specify. Gusto niyang i-exercise ang iyang own authority. Dili na siya pwede. Ang bana, ang husband or ang father, dili siya dapat mugubiyan unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang pastor dili siya dapat mugubiyan unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Mutanong sa Bible, that which was beyond that was written yung sa pulong sa Ginoo. Dili ka pwedeng mugubiyan unsay nakasusulat na. Muna tan-aw ko ni mga pastor sa nga grabe ka stricto sa ilang simbahan. Di ka pwedeng mungiyab sa yang people. Kung di ka mananghid sa pastor, una sa leader, sa youth pastor, sa pastor. Di ka pwede. Can you imagine gikuhaan na nimo katungod ang authority sa amahan? When it comes to family matters, amahan ang dunay katungod. Dili na sa simbahan nga issue. Dili na issue sa pastor o sa membro, dili. That is a family matter. Pero ang pastor manghihilabot na unsay kalihukan sa panimalay. Gikuhaan nagkatungod o gikuhaan nagkatungod ang amahan nga mo desisyon sa ilahang panimalay. Di ta ana kay way hinungdan ng tahanan na. Ang pastor ay magbuot sa kinabuhi sa young people. Kuna yung nga klase sa gitog pastor, nag-exercise siya sa iyang kaugalingong authority, not in the authority nga unsay gisulti sa Biblia. Di ta pwedeng manghimasok sa lahi nga otoridad. Ang usa, now remember nga kining tulo ka institusyon nga gihimo sa Ginoo, government, saan sa itong sigutan karon, government, family, and the local church, managlahi ang otoridad diha. Dili ka pwedeng mo bypass
ang local government officers or mga elected officers ato dili siya pwedeng mo bypass unsay himuon sa panimalay. O bitaw tong dunay leader sa ato ang nasod sa una nga di mo magpabakuna sudlon ta mo sa inyong balay ako imutusok tanawa ra ng klase sa tao. That is bypassing the another authority. Yung anak kaway hinungdan ng klase ng nga tao. Can you imagine na magbutbuot ka? Doon na may otoridad sa mong kinabuhi kung unsay isulod naman ang lawas, unsay imong patusok ang imong lawas. Ang magbutbuot man mo. Ang klase sa mga tao, wala kay balog unsay institusyon naghimo sa Ginoo. We should respect sa tulo ka klase nga institusyon ato na hinduman, di na pwedeng mag-bypass natay government, natay family, actually family ang una. So doon natay family, doon natay church, local church. Ang ngitag church din is local church. Ato na i-clarify kay say maglibog ang tao nga dunay church is the body of Christ, so local church. Kining tulo ka institusyon, doon na siya otoridad. God-given authority. Pero atong gilahi ang government ka lang, ato nang i-specify ang government. Now, reta sa duha, family and local church. Dili pwede nga mag-bypass. Ang leader sa church, dili pwede mo bypass sa authority sa family. Dili na pwede. Tagaan gani mo gitagaan gani mo design sa Ginoo nga ikaw mo handle dia. So dili pud ang family pwede mo bypass diri sa church or din sa government. Ang may tanong doon tayo doktrina, doon na tayo balaod, separation of church and state. Di pwede mag-apil-apil. Nawa na yung nag-apil-apil sa nag-apil-apil ng kingdom. Nasa nahitabo. Gawas lang kung gi-elect ka. Kung ito siya gi-elect, dapat mag-apil-apil siya sa pang-gobyerno, magpa-elect siya eh. Hindi kayo mag-apil-apil sa wala siya kalambigitan, wala siya otoridad. Pwede gani nga ang wala may magbawala na ang pastor mo daga sa gobyerno. Basta ma-elect ka, okay na, may problema, ma-elect na ka. Pero wala ka na-elect, ayaw pag-apil-apil. Atong dari, hindi man to elected. Nag-apil-apil, sige panghilabot sa gobyerno, sinitabo, preso. Pasya na preso tungod kay nahilabot sa gobyerno, pero kana bito magpakaaron ingnon kang tarong ka nga tao, pero behind sa imong pagkatao, perti ka dunot nimo, that's hypocrisy. So ato makita din na, ang tulo ka institusyon dili pwede na magkuan, gawas lang kung idagan ka diya og kuan, idagan ka diya sa pagkagobyerno, bahala ka diya, imuha ng kuan, kung kaya nimo, kaya ko nimo. Pero kung once diwa kay appeal diha, wa ka diya na elect padulong sa pagkagobyerno, ay appeal. Now, ato makita din natay given authority, no? Whether in the family or in the home or in the local church. Ato na siyang irespeto. Now, kung saan yung rebellion dahil ito makita din according sa atong gibasa, rebellion is sin. No? Can you imagine na? Whether you like it or not, kining word nga rebellion is sin. Klaro ang pagkasulti sa Biblia. Rebellion, whether you like it or not, it is sin. Whether you rebelling against given authority, you commit sin kung imo nang himuon yung sa Bible. And what kind of sin in sa Biblia? As rebellion is a sin of witchcraft. At nisgutan ng witchcraft sa umabot. Sin of witchcraft. Gani sa Biblia. Witchcraft, doon na siya'y corresponding punishment, death penalty sa Bible, under the law. Ang punishment sa witchcraft, death penalty. So doon ay death penalty. So di basta-basta, so ito naiskutan sa umabot ng panahon. Pero akong gi-emphasize din ang pagka-rebelde sa tao,
pagka makasala na. If you are rebelling against the leadership of the family, you are committing a rebellion, and that rebellion is sin. If you are rebelling against government, you are committing a rebellion, you are committing sin. Yung sa Bible. If you are rebelling against the leadership of the local church, you are committing sin. Oh, yung sa Biblia, sin. Di na siya yung fault lang, di na siya mistake lang. Sin. Sin is sin. Asa man kadapita diha nag-rebelde, given authority in the family, in the local church. Yung sa Biblia, gawas lang kung naa kay local church. Kanya kakita ka sa imong local church nga leaning towards backsliding, leading towards compromise, leading towards apostasy, hawa diha. Hawa diha. Kaya palo ka nga, that local church is leaning towards apostasy. Pabilin na gyapon ka diha, di mo na kuan, mo na gitawag og doon na tagahatag nga ang Ginoo og wisdom. Tagaan sa Ginoo knowledge. Now, kung kakita ka sa imong local church ka padulong diha, ayaw po pa abot nga, because atong kita ni karon sa katapusan, no? Yan atong siguro pa diyan, rebellion is a stubbornness. Ang sabi is stubbornness. So nakagahig ulo, stubborn. O niyang stubbornness ito makita diri as iniquity and idolatry. Kisbasa nato sa matong text. Kaya abi pagka-describe. Rebellion, ato nito. Rebellion is a sin, rebellion is stubbornness. Stubbornness is as iniquity and idolatry. Kabalo man ta ng mga terminuha nga di na maayo tubangan sa Ginoo. Iniquity in God's sight di siya maayo. Idolatry in God's eyes di maayo. So grabe yun ay ang word nga rebellion kung imong taga-pagtaga di siya basta-basta. Bisan asa man dapita either against given authority or delegated authority, there's no question bisan asa ta dapita dinhi, but when it comes to rebellion, always sin and stubbornness. Kagahi sa ulo. But manay akong sulti. The Bible predicts a great rebellion in the end times. Muna ang akong i-emphasize. Dunay prediction ang Biblia, dunay great rebellion ngay mga tabo in the end times. And at end times, and that rebellion, doon na siya gitawag og naasa sa punto sa word nga apostasy. Pagbiya gikan sa Dios. So that means these people mo palayo. Where many will reject God and follow kinsa anti-Christ. Mo ni ang pinakapait. Mo ni akong giingon, although na ay leader ang local church, but if the leader of that local church is heading towards apostasy, get out from that local church. Get out from that local denomination. Kaya ito na makita din sa Bible in the end times. Manaingon sa 1 or 2 Thessalonians 2:3, that no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, that's apostasy. And that man of sin be revealed, the son of perdition. So, these people in the end times, or sa atong panahon karon, dunay dako kayong apostasya nga mong abot. These people maging rebellious, and then ang ilahang himuon nga adtuan mauna si anti-Christ. Muna atong gidili, and I believe nga we are already in that
or we are heading towards that period of time. Nagpadulong ta diha. Mo na yung atong makita. So this rebellion will be characterized by lawlessness, deception, and the exaltation of human authority over divine authority. Now, this point, kini nga time, tribulation period, padulong ang panahon diha. This time, ang mga tao, they are exalting human authority over divine authority. Muna yung mahitabo sa umabot ng panahon. O makita nimo sa mga sinultihan sa mga tao karon. Makita nimo sa ilang mga actuation. Makita nimo sa ilang mga remarks. If you are paying attention sa mga comments, mga remarks sa mga tao on social media, grabe ka bastos ni klase ng mga tao. Pag mo na yung attitude sa mga tao while we are heading or while the world is heading towards this period of time, mauna ang klase sa characteristics makita na to sa mga tao yan ang panahon. So doon na tayo gito, rebellion against given authority. Now, number 2, ito makita din doon na gitawag og rebellion against government. Although sila nagdala og armas, but their attitude, their remarks, nakita nimo sa ilahang pagka-rebellious og attitude. Muna yung makita nato. But we are very clear, no, sa ato ang stand. And biblical teaching, klaro sa ato adinhi. The Bible calls for submission to governing authorities. Mao na ang gisulti, mao na ang teaching sa Bible. As they are instituted by God to maintain order. Why there is government? To maintain order. That is why Romans 13 verse number 1, it says, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." Kaklaro sa Biblia, pwede ba? Na pa may mas lubog o mas klaro pero tinanay kaklaro. There is no power but of God. The powers that be are ordained of God. In other words, even family, local church, and government, they are ordained of God. That is why daghang kayo nag-claim karon ay pastor, nag-claim ng mga pastor. Mga believer kuno nag-claim, mga believer, they're claiming that they are believers. They are claiming that they believe the Bible. But look at the remarks and comments on social media. Pagka-rebelde og mga attitude. Unsay reason? What's the reason sa ilang pagka-rebellious og attitude? Being a fanatic. Tungod lang sa pagka-panatiko sa usa ka politiko, naging rebelde sa gobyerno. Can you imagine, The real Bible believers, dili ta panatiko sa usa ka politiko. Muna teaching sa Bible na to. Regardless kinsay molingkod diya sa pangagamhanan, ang katungdanan sa mga Bible believers, real Bible believers, is to support the government. Tingnan lamang ko ano mga nag-claim ng mga Bible believers, pastor pa yun ko, no? Pero mga rebelde og attitude.
Ako mo support ko bisag kinsay mo lingkod diha sa pangagamhanan sa gobyerno. I can support. Tagang mga taong sa unang panahon ng lingkod diha nga wa din ako gipangbutar, pero because they are chosen by the people. They are ordained of God, yung sa Bible. I have to support. Makauulaw kayo, mag-claim-claim kang pastor ka, Bible believer ka, nagtuo ka sa Biblia, rebelde kag batasan, rebelde kag attitude. Tungod lang sa imong paglaban sa politiko nga imong that's fanaticism. Pagkaway hinungdan ka sa mga tao. O ang issue ra ba? Meron pag tinuod. Ang issue, gikan ras pagkamaritis. Can you imagine? Wa pag-back up nga data, asa gikuha ng data. Oh, tanawan ng mga tao karon nag-criticize sa gobyerno. Halos hapit na gipang preso. Ano man na? That's the price, that's the consequence. The implication, the practical implication of being a rebellious people. Doon na implication. Di matulog ang ginawa na. Di man makapaabot. Total ka lang tanan diya nga maglingkod sa panggobyerno. Doon naman ay term limit. Maabot naman ang panahon nga muhawa na sila. O di maningkamot ka sa sunod sa panahon nga magpinili ay na maningkamot di ka makadaog ka. Di kay pabagsakon mong panggobyerno. Klase sa mga tao, imbis mo tabang sa pagpalambo sa nasod, mo man hinuoy karaninan ka nga mas maayo ka kaysa uban, lisod ka na ang klase sa attitude. These people nga nag-rebuild this gobyerno, they are thinking they are better than the ones sitting in the government. Di man magpaabot sa panahon, sa saktong panahon. Gusto ang mangilog og dili ilahang panahon. Yung sa ilang panahon, wala ba sila gibuhat? Sa gibuhat nila para mulambo ang Pilipinas, wala. Every government, every administration has its own policy. Ato na hinumduman. Na kung ang policy sa previous administration is KILL, lahi ron. Kaya ang policy sa current administration is to observe human rights. Dati wa may human rights yung i-observe. Mabitan ingon sa mga abogado, hangtod nga ang tao dili makasuhan sa korte, walay judge nga nag-pronounce nga guilty ni kanang tawhan na inosente pa na siya. Karon patyo ni mo ditso. You are killing an innocent people. Wala pa man to na pamatud ang sadaan. Pakaroon ang abogado man unta niya. Ang klase sa mga tao, it might be daghang mga tao ani wa kay balo unsay ilang katungdanan sa gobyerno. If you are criticizing sa gituwag government, make sure na sakto ang imong kritisismo, make sure nga based or back up ang imuhang kritisismo sa mga data. Di kay may gisulti ni kuan, may gisulti ni kuan, may gisulti ni kuan. Unsang ito ning klase sa mga tao ni. Asa man ka asa may gitudlo, mga pastor mo gud, mga pastor man ang sige kuan ni sa ano ko magkuha ng akong Facebook yung nagtanaw aning mga doon yung mga taong mga rebelde kay mga attitude. Kaya magpaingon mga Bible believer, shame on you. My Bible is very, very clear
nagsulti siya nga walay power, there's no power but of God, and the power that we are ordained of God. That is why let every soul be subject unto the higher powers. Gawas lang, doon na exception, gawas lang, ha? The Bible permits civil disobedience when government laws directly contradict God's commands, as seen with Daniel, the Hebrew midwives, and the apostles. Kung doon na'y balaod ang gobyerno nga kahibalutang nga sukwahi sa unsay gisulti sa Biblia, diha ang dapat mo kuan, dapat mo mutingog. Hindi na pwede. So, lahi sa Biblia, pwede kang mutingog, di na. Pwede kang stand sa imong conviction. Pwede mo ng pagkamatyan. Sa isulti sa mga apostles, Acts 5:29, sa isulti nila, we ought to obey God rather than man. Kung doon ay gobyerno, mingon ang gobyerno rin sa itong nasod nga, okay, bawal na ang wali. Okay, bawal na ang mag-share sa inyong faith sa ibang mga tao. Bawal na. Iwan sa Biblia, we ought to obey God rather than man. Pero anak lang mga political noise, political issues, mag-apil-apil ka diha. I-criticize nimo ang gobyerno tungod kay imuhang idol nga politiko gi-criticize. Ano imagine ang kasi sa mga tao? Unya kung karon kanang imuhang politiko nga gi-suportaran pwede nang dautan nga tao. O ma-prove na nga dautan nga tao, unsa imong bation ron? Ang pinakapait aning ito pagkapanatiko. Bisag daghan na kay gihimo nga dautan ang imong idolo. Suportahan gyapon nimo. Munay pait. That's fanaticism. Gamay na lang nagkulang pagkapanatik o ang gitawag idolatry. Idolator or fanaticism. Fanatic. Gamay na lang nagkulang. The only difference aning duha is worship. Kung pwede pa lang nimo nang isimbaho ng imong idolo nga politiko, that's idolatry. Ang idolatry, simbaho lang nimo. Pero ang fanaticism, pero when it comes to the dedication and kanang gitawag og eagerness to support, walay kalainan ang pagkapanatik o pagka-idolator. The only difference is worship. Muna nga, kanang pagkapanatiko na to, wala tadiha. We are always pro-government regardless kisang muling ko din ha. Ya karon kung ang imuhang pagkapanatiko, kanang imuhang gi-suportaran nga politiko, kung dautan gyud sa tunod na, probahan nga dautan na siya. That means you are tolerating, you are compromising sa unsay gisulti sa Biblia. Klaro sa Biblia, bisan pag Old Testament commandment, di ka magpatay, still naa sa New Testament, under grace, gyapon gitugot sa Ginoo ang magpatay. Di man ta mga murderer nga mga klase sa mga tao. So, lisod sabto ning klase sa mga tao. Yung nanay nga. Gininagid mo ang kuan. Love ginamon nga mong ang politiko diri. Love ganang politiko. Nga naman day, kanara ba'y tao tibok kalibutan? Kanara ba'y pinakamaayong tao sa kalibutan? Asik na pa'y mas labing maayawan na. Or tungod lang kay gihadlok ang tao. So whether asa karapit nag-rebel
against given authority or government, still, akong isulti, rebellion is sin. Yung sa Bible, it is sin. Pasag din ng mga political noise. Eh di na siya ato ang issue. Ang atong issue diri is, are we following the scriptures, the teaching of the Bible, or are we following sa unsay atong pagkapanaticism, sa ato ang pagkapanatiko, ang urge sa atong pagkapanatiko nga klase sa tao. And lawful rebellion against government can lead to chaos and disorder, which God detests. Nawa, kung saan hitabo, 1987, 1986, there's a rebellion. That's not a revolution, that is a rebellion. What happened sa atong nasod? Nag-asinso ba? Niayo ba ang Pilipinas? Di ka ato? We are so behind now. I-compare sa ato ang mga atong mga neighboring countries sa Asia. Pagkalayo na nato. Kita ang nakaunag belt o transit sa Pilipinas. Una ka ng train. Kita pinakauna naka-belt din na sa Asia. Pero masundan na naman tungod sa gitwag political. Ang rebellion, ang lawful rebellion, muhatag na chaos, disorder, and pinakapait diya, ang Diyos mo detest niya na buto sa buti niya nga naman siya magud ang una gud nga naka-experience og rebeldihan siya. Tanan to sa ikatulo. Number 3. Rebellion against God. Nganong detestable atubangan sa Ginoo ang rebellion? Because first and foremost, ato makita, according sa Biblia, siya ang unang naka-experience niya ng gitawag rebellion. Kinsa atong tan-awon sa atong lesson. That let's try to look at the definition ini sa Bible. Bible definition, biblical definition. Bible definition, rebellion against God refers to rejecting His words, commandments, and will. This rebellion is often rooted in pride, disobedience, or a desire for independence. Kinsa ang unang nag-display og rebellion? Ay may example sa Bible. First, Satan. Satan's rebellion is the first nga makita nato sa Biblia nga klase sa rebellion. O that's why ang Ginoo, ang word nga rebellion is detestable sa iyang panlantaw. Nga naman, unang-una siya ang girebeldihan sa yawa. Kung asa gikan ning word nga rebellion, kasi pasimuno ani, way lain. Kining rebellion, ang pasimuno ani, Satan. Kung ang mga tao gani magrebelde, that means they are Satan's inspired. Inspired sila sa demonyo. Kaya mga tao nag-promote og rebelde, nag-promote og disturb sa gobyerno. Although gobyerno gid ang ilang portarya kay mga unbeliever na sila, wala sila Dios. Although rebelde na atubangan sa Dios, samot na sa gobyerno. Now, kinsa na sila? Satan's inspired nga mga tao. Mga inspired sila sa yawa. Kay ang pasimuno nining pulunga aning word nga rebellion, why lain ang demonyo. Muna yato makita nga unang example sa Biblia. Tanawa sa Isaiah 14. Isaiah 14, then verse number 12. It says,
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cast down in the ground, which didst weaken the nations? So sa mo sa ni Lucifer, he weakens the nation. No. Verse number 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ato makita diha. So, ang pasimuno dahil sa rebellion ang yawa. That's why if these people, they are trying to disturb the government, mo ni nga kasi mga tao. Kisa na, Ginoo ang nagtutudlo nila na? No. Ang nagtudlo nila, ang kanang ilang Ginoo diri. The disappointed son nga nas presuhan. Pero ang tinud-anay nga Ginoo motudloan ang rebelde, no? Ang tudlo sa Ginoo sa Biblia, we must be a law-abiding citizen. Kinsa pa? Adam and Eve. Ang nature sa demonyo napasa sa tao. So kang Satanas, the first act of rebellion where Satan sought to exalt himself above God, now pass on to human race. Ang gisulti sa demonyo or sa yawa dito ni Adam and Eve. Ang iyang gusto, yan siya, I will be like the Most High God. Gusto niya makiparehas sa Ginoo. Now, iyang gipasa sa tao. Tanawa sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Verse 1, it says, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made, and said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Verse number 2, and the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Now, here's a addition. Ang say addition, idugag-dungagan ang pulong sa Ginoo ni Eve, mo na problema lagi. Wa man ingon ang Ginoo sa iyang mando dito nga neither shall ye touch it. Wala man. Ang pagkaon lang man ang isulti sa Biblia. But this time, ang pulong sa Dios gidungagan, lest ye die. Verse number 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Saan po kuan dire? Idugagan na po sa demonyo ang sulti sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, Ye shall surely die. Ang sa iyang gidugang, not. Ye shall not. Ye shall not surely die. Verse number 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Can you imagine na? Ang yawa ganina, I will be like the Most High God. Then yang gipasa, ye shall be as gods. That is why, to make a long story short, Adam and Eve rebelled against God. Nakarebilde sila sa Ginoo.
Another group of people, Israel's rebellion. Time and again, the Israelites turned away from God, leading to judgment and exile. Ito makita, Numbers 14, Jeremiah 2:19. Ito makita din ha. So this attitude, this rebellious attitude, ito makita, gikan niya sa demonyo. Morang dapat mag-careful ta sa mga tao karon nga na nagpasimuno na ning mga pagrebelde sa gobyerno, because tataw kaya na makita karon kadaghang mga tao nga sigrebelde sa panggobyerno. Di na sila magrebelde sa Ginoo, rebelde na sila sa Ginoo, di madinam gina sila saved. So at tanawon diha nga kini nga klase mga tao dili ni sila iyas Ginoo nga naman ang rebellion nga klase sa pulong dili na nagsumikad sa Dios. Ang rebellion nagsumikad sa demonyo. Ato makita diha. Rebellion against God leads to separation from Him, to na spiritual death, to na judgment nga maubot sa atong kinabuhi. Now, rebellion, whether against God or the government or the given authority, often stems from ungratefulness or a desire for autonomy. Ungratefulness toward God, people forget His blessings, much like Israel in the wilderness. Ito nang makita sa Biblia, Deuteronomy 1:27, dito makita. Desire for autonomy. Humans often reject God's authority to pursue their own will, echoing the spirit of Lucifer's rebellion. Muna ito pasabot nila. They're just echoing the spirit of Lucifer's rebellion. Ilahalang ipakita ang espiritu ni Satanas sa pagka-masinupakon sa atuang either sa atuang given authority or delegated authority or sa atong government or mismo sa Dios. Atong pakita diha. Ilang ipakita dayag sa tao nga mga rebelde sila. Ilang ipakita sa ilang kontra daw nila mga rebelde nga mga tao. But sadly, ang ilang display sa ilang attitude, sila ay nagrebelde sa gobyerno. Can you imagine ang klase mga tao? Now, in practical life, rebellion against God can be subtle. Choosing self over God's commands or embracing secular ideologies over biblical truth. Recognizing these tendencies in ourselves and turning back to God is crucial for a faithful Christian walk. Kung naman itong himuon din sa itong kinabuhi, avoid din ang klase sa gituwag o mga binuhatan. Nga naman, kini nga klase binuhatan, wala din siya magsumikad sa Dios. Kini nga binuhatan, nagsumikad kini ni Satanas. So people nowadays, if they are rebelling sa gituwag given authority or sa government or mismo sa Dios, these people are inspired by Satan himself.